sa ako nga pagsimba, pagpamati sa pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos apil ni ang tawag nga kung naamay importante managay sa pagsimba diha sa Diyos, pero ang pulong din sa Diyos mao kini importante na masulod kaya mahimo nga makahatag sa kanato sa pagkinabuhi malipay diha sa Diyos. Okay? Ang ihatag ang panahon ang oras sa Diyos. Di na lang nakatugan para ihatag ang panahon. Tumayo po tayong lahat mga kapatid sa presensya ng ating dakilang Diyos. Lahat ng mga bata, hinihiling ko, tumayo tayo lahat mga bata, lahat ng mga naririto, bata, matatanda, lahat, hinihiling ko dahil narito na po tayo sa katapos-tapusang bahagi ng ating gawain at nais po natin mga kapatid na matuwa po ang ating Panginoon. Mabigyan po natin ng kagalangan ng damdamin ng ating dakilang Diyos. Kaya para suling mga kapatid, ating pong ibigay ang ating puso, ang ating buong pag-iisip. Hayaan po natin na kumilos ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Hallelujah, 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 hallelujah. I-welcome po muna natin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Kailangan natin siya mga kapatid dahil ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ito ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, ng kapayapaan. Hallelujah, 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 hallelujah. Kung wala ka, Panginoon, saan po kami naroroon? Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang kailangan ng aming buhay. Kaya naman, Panginoon, sa mga sandali ito, iniling po namin na samahan niyo po kami. Panginoon, nawa ang bawat manampalataya, ang bawat anak ni Panginoon ay magkaroon ng panibagong kalakasan at sigla sa paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga salita, ang aming gabay, ang mga aaliw, ang iyong mga salita na bibigay sa amin ng divine intervention. Salamat po, dakilang Diyos. Ating pong pagbulay-bulayan ng mga salita ng Diyos taken from the book of Acts, chapter 16. Babasahin ko po mga kapatid from verses 23. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely, who, having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stocks. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Verse 26, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bond were loose. Salamat po, Diyos, sa iyong banal na salita. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa aming mga puso. In Jesus' name. Minsan po, palakpakan natin ang hallelujah. 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 Kaya na po kayo sisi, mga kapatid. Amen. At nang sila'y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan at pinagtatagubilin sa tagapamahala na sila'y pantayang maigit na nang tanggapin ito ang gayong tagubilin ay ipinasok sila sa kalooban ng bilangguan at piniit ang kanilang mga paa at sa mga pangawan. Datapot ng pagkakating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos, at sila'y pinakinggan ng mga bilanggo, at kaginsay-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol na alupad. Nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan at pagdakay nangabuksan lahat ng mga pinto at nangakalas ang mga gapos
ng bawat isa. Hallelujah! Woo! Praise God! Amen! Nung nakaraang linggo, mga kapatid, tested and proven, napatunayan po natin na meron pong kapangyarihan na nagaganap sa mga taong nagpupuri sa makapangyarihang Diyos. The walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. Ang himala, mga kapatid, ang pinakamatibay na pader ay natibag sa pamamagitan ng pagpupuri. Ngayon naman, mga kapatid, dahil ang atin pong series of lesson tungkol sa 10 Commandments of Praise and Worship, remember, it is not an option. And this is also not a suggestion or a request, but it is mandatory. It is a command. Palakpakan po natin ang ating sitabuhan. Hallelujah! Command. Pag sinabing command, mga kapatid, whether you like it or not, you got to obey the command. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Praise God! Amen. Palibhasay, ang mga Israelites, mga kapatid, sila po ay sumunod sa instruction ng ating Panginoon at hindi rin po sila binigo dahil ang laban ay hindi po sa mga Israelites kundi ang laban ay mula sa ating Panginoon. Kapag ang Panginoon, mga kapatid, ang haharap sa kalaban, hindi po sila oobra. Kung kaya, binigyan po ang mga anak ng Diyos noong unang panahon ng isang malaking tagumpay at nilupig nila ang kanilang mga kaaway. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! At ngayon, mga kapatid, gusto ko pong inculcate po natin sa ating mga isipan at dapat mabuksan po, mga kapatid ko, ang ating pang-unawa sa kahalagahan ng tinatawag na pagpupuri sa Diyos. Dahil wala nang ibang gift or alay na maaring makakapagbigay ng kasiyahan sa damdamin ng ating Panginoon, kundi ang ating matapat na pagpupuri. Ang sabi po sa Old Testament, mga kapatid, handog, sawang-sawa na ako, panalangin, binging-bingi na ako. Ang gusto ko ay bagbag na damdamin. Hallelujah! Kapag ibinigay po natin, mga kapatid ko, ang ating matatapat na pagpupuri sa ating Panginoon. Pag natuwa ang Panginoon sa iyo, hindi ko makalimutan, mga kapatid, ang ating kapatid na nauna na sa atin, pag napasya at napangiti mo ang Panginoon, hallelujah! Walang problema. Sagot lahat ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Ngayon, mga kapatid, yung aking pong itinalakay nung nakaraang linggo ay ang kamangha-mangha na naganap sa panahon ng mga anak ng Diyos. At ngayon, gusto ko namang bigyan ng buhay, mga kapatid, sa panahon naman ng bagong tipan, kung ano po ang nagagawa at kung ano po ang gagawin ng Panginoon kung ang mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kung ang mga anak ng Diyos magpuri sa Panginoon. hindi po, mga kapatid, tumitigil, hindi po umaayaw, kahit anuman ang kanilang naririnig, kahit anuman ang kanilang sasabihin, kahit ano ang kanilang naririnig sa labas, mga kapatid, ang mahalaga sa kanila ay kanilang itataas, luwalatin, purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Hallelujah, hallelujah.
hindi tayo mga kapatid ko nasisiraan ng bait, hindi tayo lasing, kundi kapag ikaw ay pinuspos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung ang pader sa lupang tipan na napakalapad na 2 chariot na nakabayo ang pwedeng makadaan, natibag nga mga kapatid, ang kaginsay-ginsay na himala na nangyari sa New Testament mga kapatid, bilangguan, pader ito, simento, bakal mga kapatid. At yung mga lingkod ng ating Panginoon, sila po ay dinala doon sa kaloob-looban para sa gayon, mga kapatid, talagang sinigurado nila na hindi talaga makatakas ang kanilang bilanggo. Kaya sa kaloob-looban mga kapatid, kung sila man ay nakaligtas sa unang selda, pangalawang selda, mga kapatid, talagang hindi po sila makakaligtas sa napakaraming pagdadaanan ng bilanggo. Pero dahil sa ang mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, na alam nila na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay buhay. Palakpakan natin mga kapatid. Amen. Alam nila na ililigtas sila ng Diyos. Yes! Praise God. At nakuha nila kung ano ang sekreto para makuha ang damdamin at pabor ng Diyos sa kanila. Amen. When the Spirit of the Lord God is in my soul, I can praise like David sang. I can praise like David praised. When the Spirit of the Lord God is in my soul, I can sing like David sang. Hallelujah. Just imagine mga kapatid, hating gabi, hindi sila nag-alinlangan o hindi sila natakot mga kapatid na makakabulahaw ang kanilang pagpupuri sa Diyos. Wala silang pakialam ano mang sasabihin ng mga tao. Ang kanilang iniisip mga kapatid, paano nila mapasaya, paano nila makuha ang atensyon ng Diyos, paano nila makuha ang damdamin ng Panginoon upang mahabag sa kanila. Amen. Hallelujah. Pag nakuha pala natin ang sikreto mga kapatid, tiyak may gagawin din ang ating Panginoon sa ating buhay sa ngayon. Dahil ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, amen, the same God we are serving today. Hallelujah. Hindi magkaiba mga kapatid. Ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay Diyos din naman na ating pinagsisigawan at pinupuri mga kapatid, na wala po tayong alinlangan, na binibigay po natin ang ating buong pag-iisip, binibigay natin ang ating buong puso, binibigay natin ang ating lakas mga kapatid, upang maramdaman ng Panginoon na ang buhay na ito na Kanyang ipinagkaloob sa atin, binabalik natin bilang pasasalamat. Binabalik po natin mga kapatid ang papuri para sa Kanya. Bilang pasasalamat tayo bilang pasasalamat mga kapatid na tayo po'y binigyan ng Panginoon ng buhay at lakas. Woo! Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Nalaman nila ang sikreto mga kapatid kung papaano ang Diyos mapaligaya. Kaya naman, kahit na sila mga kapatid, nung araw na yaon, nung araw bago sila ipiit o ipasok sa bilangguan mga kapatid, grabe ang pasak. Lamog-lamog ang kanilang katawan. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, tinanggap nila ang palo, hindi lang 2, 3, 4. Maraming palo. Woo! Maraming palo. Grabe. Kaya siguro mga kapatid, kung iniisip lamang nila, yung kanilang nararamdaman mga kapatid na sakit sa kanilang katawan,
hindi na sila makapagpuri dahil masakit lahat ng buong katawan dahil sila po ay pinagpapalo, mga kapatid. Hindi lang isa ang pumalo, hindi lang dalawa. Maraming tao ang pumalo sa kanila. Kumbaga sa kung hindi lang dahil sa biyaya ng Diyos, iningatan ang kanilang buhay, patay na sila, mga kapatid. Pero palibhasa ay meron pang layunin ang Panginoon sa kanyang mga lingkod. Kahit anong palo nila, mga kapatid, hindi pa rin nasawi ang kanilang buhay. Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. Kahit grabe ang iniindan ng sakit, mga kapatid, pero katulad kay Stephen, just imagine, mga kapatid, pagka punong-puno ka ng kapangyarihan at espiritu ng Diyos, mga kapatid. Si Stephen, habang binabato, mga kapatid, ng maraming tao, na ang mastermind si Saul o si Pablo na naging apostol, kahit binabato siya, mga kapatid ko, grabe, hindi niya nararamdaman, mga kapatid, na siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Dahil siya po ay puspos ng Espiritu ng ating Panginoon. Ang kanyang nakikita, mga kapatid, kaluwalhatian ng Diyos. Wini-welcome na siya ng Diyos, mga kapatid. He saw the glory of God. Amen. Praise God. Amen. Kahit na nasa bingit na siya ng kamatayan, hindi niya napapansin ang mga bato, mga kapatid. Ang nakikita niya dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya, ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang sinag ng ating Panginoon, kaya niyang natitigan, mga kapatid. Kaya hanggang sa wakas na kanyang buhay, mga kapatid, just imagine, nagawa niyang salaysayin, mga kapatid, ang buong kasaysayan ng Old Testament. Nagawa niya pa rin ipagsabi, mga kapatid, kung ano po ang pagmamahal ng Diyos sa sambahayang Israel, na kahit ipinako nila sa krus ang ating Panginoon, grabe pa rin, mga kapatid, nangasaktan nga ang kanilang kalooban. Pero palibhasa, mga kapatid, ang espiritu na nanahan sa kanila, hindi po espiritu ng katotohanan, po espiritu ng kasinungalingan. Binulag sila, mga kapatid, ng dyablo, kaya hindi nila nakita ang liwanag. Kaya gusto man nilang magsisi, mga kapatid, ang nangibabaw sa kanila ay puot at galit hanggang sa patayin nila si Stephen. Pero, mga kapatid, makakita po natin na dahil sa kamatayan ni Stephen, yun ang naging hakbang na ang pinakadakila, magaling na apostol sa lahat ng mga apostol na si Pablo, siya po, mga kapatid, ay na-convert. Palakpakan natin ang dito. Nasaksihan niya, mga kapatid, kung paano niya pinapatay si Stephen. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, nung siya na po ay tawagin ng ating Panginoon, sabi niya, mga kapatid, ako'y mamamaalam na. Grabe ang mga kapatiran nagpipigil sa kanya para hindi lang pumunta sa Jerusalem. Dahil alam ng mga kapatiran, mga kapatid, na papatayin siya. Pero alam nyo, dahil sa nasaksihan niya kung gaano nasaksihan niya, mga kapatid, ang kanyang pinapatay na si Stephen, na instead makita nila, mga kapatid, na
Instead, ang kanilang makikita ay ika nga takot at yung takot sa kamatayan, mga kapatid. Pero nasaksihan nila, hindi takot ang nangibabaw kay Stephen, kundi na yung kagalakan, liwanag sa mukha ni Stephen, mga kapatid, na yun ang naging daan, ang kanyang kamatayan, yun ang naging daan para makita niya ang kalwalhatian ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya naman, dahil nasaksihan ni Saul o naging San Pablo nung siya po, mga kapatid, ay na-convert, tingnan nyo kung anong itinanim. Amen! Yun rin ang kanyang aanihin. Kaya, anong sinasabi? Yung kanyang sulat, mga kapatid, sa iglesia na nasa Filipos. Philippians 1:21. Siguro kabisado nyo lahat yan. Philippians 1:21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Woo! Palakpakan natin, mga kapatid. Tingnan nyo. Siya rin ang nagpapatotoo, mga kapatid. Karangalan, katanyagan, kayamanan, isa na ako. Katalinuhan, wala nang, dahil siya'y napakatalino, mga kapatid, pero ang lahat ng katanyagan, ang lahat ng kayamanan, inari ko itong walang kapuluhan, inari ko itong sukal ang lahat, makamtan ko lamang si Kristo. Magkaroon lamang ako ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Baliwala ang lahat ng yan. Kaya siya rin, mga kapatid, ang sumulat sa iglesia na nasa Galacia. Nang sabi niya sa 1:20 o 2:20 ng Galatians, mga kapatid, ang sabi niya napakaganda. Doon sa iglesia na sa iglesia na sa Filipos, sinabi niya, saganang akin ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sa iglesia na nasa Galacia naman, mga kapatid, sumulat siya na ang wika, sabi niya, mga kapatid, 2:20, sabi niya, I am crucified with Christ. Hallelujah. Nevertheless, not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me, grabe oh, and gave Himself for me. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Sabi niya, mga kapatid, ako'y pinako kasama ni Kristo. Yes! At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon Yes. ay hindi na sa akin, kundi ang Panginoon na nagbuhis ng kanyang buhay alang-alang sa akin. Amen. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon hindi na akin, Yes! kundi ako'y nabubuhay para sa kapurihan Yes. at kalwalhatian ng Amen. ating Amen. Hallelujah. Glory! Kaya naman, mga kapatid, sa mga karanasan ni San Praise Pablo, God! pinakinggan siya sa loob ng Yes! bilangguan. Hallelujah! Hallelujah! Kahit imposible na sila po ay makatakas, mga kapatid, palibhasay sila po ay pinasok sa kaloob-looban ng bilangguan. Pero hindi sila nakalimutan ng Diyos, mga kapatid. Yes. Saksi ang Diyos sa mga sa mga iniwang kataga ni San Pablo. Hallelujah! Ang buhay ko ngayon ay hindi na akin kundi sa iyo, Panginoon. Kaya nung nagpuri sila, mga kapatid, grabe ang impact. Woo! Yes! Amen! Nung nagpuri na sila, mga kapatid, merong kapangyarihan bumaba Yes. sa kanilang pagpupuri. Hindi po biro ang kanilang pagpupuri, mga kapatid. Dahil pati anghel nakisama, nagagalak, mga kapatid. Dahil inutusan ang mga anghel na ang piitan ng bilangguan, ang mga tanikala
na napakatibay mga kapatid, hindi kayang gibain kundi dahil may inutusan ang Panginoon. Meron siyang sinugong anghel. Yes. Dalawin niyo ang aking mga anak dahil narinig ko ang kanilang pagpupuri. Narinig ko ang kanilang pag-aawit. Kaya mga kapatid, hindi pala sayang. Hindi pala walang kabuluhan. Hindi masasayang ang ating boses. Yes. Amen. Dahil sasabihin ko sa inyo mga kapatid, alay maganda man yan, material maganda man yan, pero ang nakabagbag ng damdamin ng Diyos ay ang ating matatapat na pagpupuri. Dahil siya lamang ang karapat-dapat na purihin. Siya lamang ang karapat-dapat sambahin mga kapatid. Wala po siyang kahati. Wala po siyang kahati sa kapurihan. Hallelujah! Kaya gusto niya mga kapatid, ang lahat ng papuri ay sa Kanya lamang. Gusto niya ng mga anak ng Diyos ay ng Panginoon mga kapatid. Oh God. Na huwag natin ipagkait. Hallelujah. Huwag natin ipagkait ang nakakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos. Dahil kung ang Diyos ay nasiyahan sa ating ginagawa, ano ba yung problema mo? Ano ba yung kabigatan mo? Ano ba yung iyong mga suliranin? Mga kapatid, kung natuwa na po ang Panginoon sa ating matatapat na pagpupuri, maririnig natin mga kapatid ang kanyang busis, mga anak, come unto me. Kayong lahat na napapagod, kayong lahat na may suliranin, lumapit kayo sa akin, anak. Dahil bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng iyong mga kaluluwa. Anak, sasagutin ko ang inyong mga pangarap. Sasagutin ko ang inyong mga dalangin. Sasagutin ko ang inyong mga nililihit. Hallelujah! Come on, church! Wala na ibang nakapagbigay pa ng kasiyahan sa damdamin ng Panginoon, kundi mag-offer po tayo ng sacrifices of praise. Yan po ang kanya hinihingi sa atin, na maghandog po tayo palagi ng mga pagpupuri sa mga tuwing bagay na bumutawi sa ating mga labi. Hallelujah! Ang matatapat na pagpupuri. Makikita niyo po mga kapatid, kung hindi man tayo nakakasaksi ng mga himala, kababalaghan, mga kapatid, binuksan na po ng Diyos ang ating mga kaisipan ngayon. Pinaalam na po ng Panginoon kung ano ang sekreto, kung paano natin makuha ang pabor ng Panginoon. Hindi sa magandang pananalita, hindi sa mga enticing words, kundi sa ating matatapat na pagpupuri. Purihin mo siya ng buong puso, purihin mo siya ng buong lakas, purihin mo siya ng iyong buong kaluluwa. At iyak mga kapatid. Kung na-experience ko ng mga anak ng Diyos ng araw na merong himala, merong kababalaghan na nangyari dahil sila'y sumunod sa instruksyon na kailangan lamang na ang mga anak ng Diyos ay magsipuri sa Kanya. Nakita po natin kung paano nakipaglaban ang Diyos sa kalaban ng mga Israel. Wala po silang sandata na ginamit. Wala po silang armas na dala-dala. Kundi mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, the battle is mine. The battle is mine. Ang laban ay sa akin. Kaya naman mga kapatid, noong nagpasimula na mag-offer ng sacrifices of praise ang mga taong Israel, mga kapatid, makita po natin kung paano nakipagbigma ang
ang Panginoon. Hindi na po sila nahirapan para lubigin ang kanilang mga kaaway. Ang Diyos na mismo, mga kapatid, ang gumawa ng kababalaghan at ibinigay ng Diyos sa araw na yaon ang napakalaking tagumpay sa Israel na naik po silang mga kapatid. Alam niyo ba ang sekreto kung ano ang kanilang ginawa, mga kapatid? Hallelujah! Walang alinlangan silang lahat, mga kapatid, ay nagpahayag ng papuri at kadakilaan ng Panginoon. Nung magpasimula silang sama-sama silang nagpuri sa ating Panginoon, mga kapatid, nakita ng kanilang mga mata kung papaano ang Diyos nakipaglaban sa kanilang mga kaaway. Hallelujah! Ang 135,000 na kanilang mga kalaban, mga kapatid, nakita ng kanilang mga mata kung papaano ang Diyos ang nakipagpara. Walang tabak silang ginamit kundi dahil sa kanilang pagpupuri, mga kapatid. Binigay ng Diyos ang napakalaking tagumpay. Ganon din naman, mga kapatid, ang nangyari sa napakalapad na pader ng Jericho. Wala silang tangke kung anumang eroplano na ginamit upang matibag ang napakalapad na pader. Mga kapatid, sila ay patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon. Hanggang sa tamang panahon, ibinigay ng Diyos ang tagumpay, natibag ang napakalapad na walls of Jericho. Nakita naman natin, mga kapatid, kung paano naghimala naman ang Panginoon sa kanyang mga lingkod, na kung paano sila nakalabas sa bilangguan, na kung paano nagkaroon ng malakas na lindol, mga kapatid, bunga ng kanilang pagpupuri. Nakita natin ang mga halimbawa, mga kapatid, kung ang mga